mga nananamantala umano sa krisis sa Middle East, mayroon namang pinipiling tulungan ang mga apektado. Dahil sa double-digit oil price hike, may fuel subsidy na raw ang ilang TNVS company sa kanilang mga driver. Yan ang Agenda Weekend Report ni Chili Predo ng Abante. Panibagong dagok na naman sa mga motorista at TNVS driver ang haharapin nila sa papasok na linggo. Paano ba naman kasi? For the second round, double-digit na naman ang taas presyo sa kada litro ng produktong petrolyo ang inaasahan simula sa Martes. Kaya naman, naglunsad na ang Grab Philippines para sa kanilang mga driver at MC taxi rider ng isang bagong programa. Layunin nitong maprotektahan ang kita at kabuhayan ng libo-libong partner drivers at riders sa buong bansa, habang pinananatili ang maaasahang serbisyo para sa mga pasahero at customer. Ayon kay Grab Philippines Director Ronald Roda, importanteng matiyak na patuloy nakikita ng sapat ang mga driver habang nagpapatuloy ang paggalaw sa presyo ng langis. Sa ilalim ng Fuel Relief Program, pwedeng makakuha ng discount na hanggang 4 pesos sa kada litro sa mga partner fuel station, gaya ng Sea Oil, Caltex at Blue Energy ang driver partners. Mayroon ding 3 pesos kada litro na rebate para sa halos 20,000 na kwalipikadong driver at rider na gumagamit ng Shell Fuel Card. Sa kabila nito, hindi pa rin sapat sa ilang TNVS driver at rider ang programa, lalo pat walang kasiguraduhan na lahat ay mabibigyan. Ayon sa driver na si Marlon, maswerte na lamang daw siya kung mabigyan ng ganitong uri ng subsidy, lalo pat ramdam na rin nila ang pagtumal ng pasahero na kanilang ikinalulugid dahil sa taas ng krudo. Walang kasiguraduhan yung fuel subsidy para sa amin mga bubet. Kumbaga tanggapin kung anong meron. Kung meron man o di mabalat kami, mas maganda. Kasi laking tulong po sa amin yon dahil sobrang taas talaga ng gas, lalo ngayon matumal ang pasahero. Wala po kami magawa at anong lakas ng boses namin. Kumbaga rate is rate ng movie yan. Wala na kami magagawa doon. Mag-request ka man, tatagal ang proseso, baka bumaba na yung langis, hindi pa rin mataas yung rate. Mababang pamasahe at mataas na komisyon naman ang gustong solusyonan ng TNVS driver na si John Manalo. Ayon sa kanya, luging-lugi na raw talaga kasi sila dahil sa mataas na presyo ng gasolina. Kung kaya kasama na rin sa isinusulong ng ilang grupo na itaas ang pasahe at pababaan ng komisyon. Ngayon kasi, halos mag-abono na raw sila para lang may pang-boundary. Panawagan nila, dagdagan ng pasahe tuwing rush hour. Medyo makakatulong ng konti pero kung tutusin hindi po sapat. Dati kasi nagagas lang ako ng 800 to 900, ngayon 1.5 to 1.6 na po eh. Wala pang kita ma'am. Magpahinga na lang mo siguro ma'am. Hindi na talaga kami kita kasi nabagano eh. Mag-aabono ka na eh. Baka na pwede sila magparaya, magbaba naman ng komisyon kahit paano. Nalayan na lang kahit paano, bawasan nila. Tapos pag rush hour naman kahit paano, taasan nila yung pamasahe. Kasi minsan talo pa sa gas eh. Kaya pag traffic, talagang kikitain. Kaya ganito, tambay-tambay lang kaysa maubos yung gas. Mag-aantay ng booking. Para sa iba pang nasa transport sector, inaprubahan na ng LTFRB ang taas pasahe sa jeep at bus matapos ang sunod-sunod na big-time oil price hike. Pero sa Martes pa malalaman kung magkano. Sakop ng fare hike ang lahat ng naghain noon ng petisyon sa taas pasahe kabilang na ang jeep at bus, ayon yan sa LTFRB. Pero hindi raw muna kasama sa mga iaanunsyo sa Martes ang mga taxi at UV Express dahil kapapasa lang daw ng mga ito ng kanilang petisyon na kailangan pang isa lang sa hearing at nationwide consultation program. Para sa Agenda Weekend, Chill Emprido, Abante.